Pagkaupo pa lang ng lalaki, nagpabango na ang babaeng katabi niya. Nang makita ito, inakala niyang naiilang sa kanya ang babae dahil sa laki niya, kaya dali-dali siyang kumuha ng pabango at ipinahid sa kanyang pulso. Tungkol dito, ang babae ay nakapagbasa na lang ng libro para mabawasan ang hiya. Kahit na hindi pa nag-uusap ang dalawa, itinuring na ni Xuzikuan ang babae na kanyang biktima. Ang unang hakbang ay akitin ang atensyon. Bakit si Tangying ay nasa economy class ngayon? Kailangan kong palitan ka ngayon. Hexu, sa business class, mayroong isang nagkansela ng flight kaya tulungan kitang mag-upgrade. Wag na, business trip ito at hindi maginhawang i-report ang gastos. Okay lang minsan na umupo sa economy class. Ang ilang simpleng pag-uusap ay nagpakita ng kanyang pagkatao, katayuan at kababaang loob. Isang sulyap pa lang ni Xuzikuan ay napansin na niya. Nakita niyang nilalamig ang babae, kaya palihim siyang humingi ng kumot sa flight attendant. Huwag kang lamigin. Salamat, at doon, natapos ang simula ng kanilang pag-usap. Ngunit ang babaeng ito ay tila isa ring mataas na antas na manlalaro. Makikita ito sa kanyang interesadong ekspresyon. Kaya sa harap ng central na air conditioner tulad ni Xuzikuan, hindi siya nahulog sa bitat. Alam mong magmalasakit sa iba at marunong ka ring makipag-usap. Gusto siguro ng mga batang babae ang ganitong uri ng tao. Hindi inakala ni Xuzikuan na mabubunyag ang kanyang maliit na laro. Pagkatapos ng lahat, ginamit na niya ang taktikang ito para makuha ang contact information ng mahigit 10 babae. Ngunit mas gusto niya ang ganitong uri ng malamig at mapanghamong uri ng babae. Si Xuzikuan. Pagkababa ni Tangying sa eroplano, si Xuzikuan ay parang aksidenteng sumunod sa likod ni Tangying. Sa oras na ito, daan-daang plano na ang nasuri niya sa kanyang isip. Nagkataon na sa oras na ito ay naubusan ng baterya ang telepono ni Tangying. Ang ganitong magandang pagkakataon ay nakalatag sa harap ni Xuzikuan. Sa sumunod na segundo, dali-dali niyang inabot sa kanya ang power bank at pagkatapos ay matapang na tumalikod at umalis. Ang taktikang ito ng maluwag na lubid na nakatali ay nagpagulo kay Tangying. Ngayong taon, si Xuzikuan ay 31 taong gulang at isa ng project manager ng isang investment company. Kumikita siya ng daan-daang libong dolyar sa isang buwan, hindi gaanong marami. Kung idaragdag ang bonus, aabot ito sa milyon-milyong dolyar. Lahat ay maganda sa kanya, maliban sa gusto niya lang makipagkaibigan sa ibang kasarian. Wala siyang ginawang mali, gusto lang niyang bigyan ng pamilya ang lahat ng babae sa mundong ito. Ngunit kahit mayroong daan-daang libong babae, wala pa ring nakakapagpatibok ng kanyang puso. Ngunit hindi niya inakala na hindi pa pala tapos ang kanilang tadhana ni Tangying. Sila ay mula sa dalawang magkaibang mundo, ngunit nagkataong napasama sa iisang grupo. Gusto sana ni Tangying na tingnan ang profile ng kanyang kaibigan, ngunit aksidenteng napindot niya si Xuzikuan. Isang segundo lang ang lumipas, nakatanggap na siya ng friend request mula kay Xuzikuan. Kahit na naging magkaibigan sila, hindi sila nag-usap. Nang akalain ni Xuzikuan na tapos na ang kanilang kapalaran, aksidente niyang nakita muli si Tangying. Ang larawan niya na lasing at napagkakamalang card ang power bank ay nagbigay kay Xuzikuan ng kakaibang pakiramdam. Kahit na nagkasalubong lang sila, nagtanim ito ng binhi sa puso ni Xuzikuan. Ngunit nagkataong aksidenteng nalaman din ni Tangying na nakipag-date pala si Xuzikuan sa kanyang nakababatang kapatid. Agad nawala ang lahat ng kanyang magandang impresyon at pagkatapos ay agad niyang in-unfriend si Xuzikuan. Matapos siyang i-unfriend dahil sa hindi siya sumuko, tumakbo si Xuzikuan para makipagkita kay Tangying. Ayaw sana ni Tangying na bigyan siya ng pagkakataon. Hindi inakala ni Tangying na ilalabas ni Xuzikuan ang kanyang alas. Bakit hindi na lang tayo kumain, Tangying? Ang layunin ni Xuzikuan ay hindi kumain, kundi ang magbayad pagkatapos ng pagkain. Hindi ko kailangan na ilibre mo ako. Sino ang nagsabing gusto kitang ilibre? Maghati na lang tayo para mas madali. Ilipat mo sa akin ang US dollars 26.5. Ibigay mo sa akin ang EET code mo. Paumanhin, hindi ako tumatanggap ng money transfer mula sa mga estranghero. Ang bitag ng chapboy ay talagang hindi mahulaan. Sa puntong ito, bahagya nang nahulog si Tangying sa bitag. Alam niyang bitag ito ni Xuzikuan, ngunit kusa pa rin siyang pumasok dahil ang mga babae ay likas na nilalang na naniniwala lamang sa dopamine, lalo na ang mga tipo na hindi mapigilan. Ang isang bastos ngunit mapanlinlang na tulad ni Xuzikuan ay mahirap pigilan. Ang paglagay ng lambat sa lahat ng dako at ang panapanahong paglilinis ay paghanga lamang sa kagandahan ng isang ordinaryong tao. Higit pa rito, ako ang tipo ng tao na madaling humanga sa ibang kasarian, ang tipo na gustong makipagkaibigan sa lahat. Syempre, kapag nalaman kong hindi kami tugma, agad akong aatras ng may paggalang. May problema ba? Walang problema. Pagkatapos ng pagkain, nakita ni Xuzikuan na dumating na ang tamang pagkakataon, kaya naglabas pa siya ng isang malakas na galaw, ang pagsulat sa palad. Talagang magpapamanhid ito sa ulo ng isang tao, at ang pakiramdam na ito ay simula pa lamang ng pagkamausisa sa isang tao. Ganoon kabilis, hinawakan na niya ang kamay ng babae. Kahit paano, naramdaman na niyang isa akong tiyanan, manloloko. Isa pa, hindi niya talaga ako mapipilit sa kaunting kasanayan na ito. Subukan mo, hindi talaga ito gawa-gawa. Pagkaalis ni Xuzikuan, hindi siya nakatulog kakatingin sa mga salita sa kanyang kamay. Marahil sa mga mata niya ngayon, si Xuzikuan na ang lahat.
Ngunit sa mga mata ni Suzy Kuan, lahat na nangyari ngayong gabi ay ordinaryong bagay lamang dahil araw-araw ay nakikipag-date siya sa iba't ibang babae. Ang saya ng chapboy ang nagpakalimot sa kanya ng tinatawag na tunay na damdamin. Mula sa 40 taong gulang na adult na babae hanggang sa 20 taong gulang na dalaga, kaya niyang makipag-ugnayan. Ate, mahal kong ate, napakahalaga talaga ng impormasyon na ibinigay mo sa akin. Makakasiguro kang hindi kita bibiguin. Ang lahat ng babaeng nakipag-date kay Suzy Kuan ay mahal na mahal siya. Ngunit si Suzy Kuan ay nagtakda ng sarili na maging isang malaya at walang kapares na ladies man. Kaya sa tuwing hindi na makapagpigil ang kabilang partido, agad siyang gumagawa ng dahilan para umalis at pagkatapos ay basta na lang magpapadala ng mensahe sa grupo para maghanap ng kasama na iinom ng afternoon tea. At si Tanging ang isa sa mga biktima na lubhang naapektuhan. Sa isang salita lamang ni Suzy Kuan, kahit gaano pa siya kaabala ay pupunta siya. Ngunit si Suzy Kuan ay hindi rin naman isang talunan at pabigat sa lipunan. Lagi siyang napakagasto sa kanyang mga kaibigan na ibang kasarian. Ang isang afternoon tea lang ay umabot na sa $1,280. Ginagampanan niya ang iba't ibang karakter sa harap ng iba't ibang babae. Ang uri ng babaeng malamig sa labas, ngunit mainit sa loob tulad ni Tanging ay hawak niya sa kanyang palad. Kahit na magkasama lang silang nanonood ng kartoon, kaya niyang gawin itong romantiko at may estilo. Bagaman sa panlabas ay kalmado si Tanging, sa loob ay nagsisimula na siyang magkaroon ng damdamin. Kumpara sa isang taong puro pag-ibig lang ang alam ni Suzy Kuan kung ano ang gusto niyang gawin. Ang dahilan kung bakit siya gumagawa ng romansa ay para lang ma-enjoy ang kasalukuyan. Sa kanyang mundo, bagamat mahalaga ang mga babae, hindi rin niya kayang pabayaan ang kanyang karera. Ang 24 oras ng ibang tao ay maaaring abala sa pag-iisip kung paano maging tamad. Ngunit napakakumpleto ng schedule niya. Sa umaga, nakikipagpulong siya sa mga empleyado para talakayin ang pag-unlad ng proyekto. Sa hapon, hahanapin niya ang kanyang superior para pag-usapan ang kanyang mga mithiin sa buhay. Hindi niya alam kung kailan, ngunit sa mga mata ni Tanging, kahit ang paglakad niya ay tila marinal. Ang unang kondisyon para makaakit ng babae ay ang pisikal na anyo, ngunit para sa pangmatagalang pag-akit ay kailangan ng talento. Dahil sa trabaho, mas madalas makipag-ugnayan si Suzy Kuan kay Tanging. Bagaman seryoso siya sa trabaho, palagi siyang palihim na nag-aalaga kay Tanging. Hindi na kailangan, ayos na ako rito. Dito ka na, dali, kahit maliit na galaw lang. Naunawaan din agad niya ang naramdaman ni Hotong. Pasensya na, medyo malamig ba ang aircon sa kwarto natin? Habang nagbubuhos ng mainit na tubig, maselan pa niyang binalutan ang baso para hindi mapaso. Ang tinatawag nilang idetalye ang nagdidikta ng tagumpay o kabiguan ay lubos niyang ginamit. Sa sandaling iyon, ganap na nahulog si Tanging. Mula noon, mas lalo siyang nagbigay pansin sa bawat pakikipag-date kay Suzy Kuan. Gusto sana niyang samantalahin ang pagkakataong uminom para lasingin ang sarili at tapusin ang gabi. Ngunit hindi niya inakala na hindi siya lasingin ni Suzy Kuan. Server, bayad po. Pakisuri ang bill na $2,554. Nakita si Suzy Kuan na walang malay. Kakagatin na lang ni Tanging ang kanyang labi at magbabayad. Hindi niya inakala na pagkatapos niyang magbayad ay magigising na ang lalaki. Nang makitang hindi masaya si Tanging, hinila siya ni Suzy Kuan sa tindahan ng singsing sa tabing daan. Pagkatapos, binili niya ang pinakamahal na pares ng singsing nang hindi man lang kumukurap. Ito ang singsing ng ating pagkakaibigan. Kapag suot mo na yan, magiging matalik na magkaibigan na tayo. Malinaw na nalilito din si Tanging sa biglaang atake ni Suzy Kuan. Ngunit sa sandaling akalain niyang magtatapat na si Suzy Kuan, hindi niya inakala na gusto lang pala nitong maging magkaibigan. Sa harap ng sagot ni Suzy Kuan, pareho siyang nadismaya at natuwa. Kahit na gusto niyang lumapit kay Suzy Kuan, sa kaibuturan ng kanyang puso ay natatakot din siyang matrap. Pagkahilo man si Suzy Kuan sa kalasingan, hindi niya nakalimutan ang layunin ng gabing iyon. Hindi mo ba ako ihahatid pa uwi? Bagaman handa na si Tanging sa kanyang isip, hindi pa rin niya napigilan ang tukso at himala na sumama sa kanya pa uwi. Hindi niya inakala na pagkapasok pa lang nila sa bahay, ay nakatulog na si Suzy Kuan. Ang mga lalaki, kapag lasing, gaano man kalakas, ay walang silbi. Nang makita ito, si Tanging ay nakapagbuhos na lang ng baso ng mainit na tubig para sa kanya at pagkatapos ay umalis na may pagkabigo. Nang makita siyang aalis, hindi niya alam kung saan nakuha ni Suzy Kuan ang lakas para pilit na umupo at pagkatapos ay determinado niyang hinarangan si Tanging sa pader. Ang distansya sa pagitan ng dalawang labi ay mas mababa sa 0 sentimetro. Mainit ako, bulong ni Suzy Kuan sa kanyang ilong. Napapaso agad si Tanging, buti na lang sa mahalagang sandali nakapagpreno siya agad. Kung gayon, bayaran mo na lang ang bill ko. Hati tayo sa $1,277. Nang marinig ito ni Suzy Kuan, agad nawala ang init sa ilalim ng kanyang tiyan. Mula noong gabing iyon, hindi alam ni Tanging kung paano siya haharapin. Kung pagkakaibigan, napakamalabo ng kanilang relasyon, ngunit kung magkasintahan, malabo ang saloobin ni Suzy Kuan. Kumpara kay Tanging na sumasakit ang ulo, mas kalmado si Suzy Kuan. Ano man ang mangyari sa buhay, hindi ito makakaapekto sa kanyang determinasyong bigyan ng pamilya ang lahat ng babae sa mundo. Nahuhuli ni Tanging ang pagiging chapboy ni Suzy Kuan, halos sasabog siya sa galit at lihim
Tiyuhin na sumumpa sa sarili na hindi na siya papansinin. Kahit na nagdurugo pa ang mga lalaki sa mundo, hindi niya ito papansinin. Ngunit ang kanyang sumpa ay hindi tumagal ng kalahating oras bago ito nawala ang bisa. Kaibigan, tulungan mo naman ako. Sige, ano ang maitutulong ko? Ang sandaling umangat ang kanyang sulok ng labi ay nangangahulugan na pinatawad na niya ito. Tama, kung ano ang hindi mo makuha ay laging magpapatibok ng iyong puso. Ang paraan ni Suzy Kuan sa pagpaparamdam ng pagmamahal, ngunit hindi pagbibigay ng labis na atensyon ang siyang pinaka-epektibo. Kapag kailangan siya, darating siya sa tamang oras, ngunit hindi siya gagawa ng anumang aksyon. Ngunit mas lalo na ang ganito. Gayunpaman, mas lalong hindi mapigilan ni Tangying ang kanyang sarili. Pero isa lang ang straight kong kaibigan, ikaw yon. Marami naman ako. Bakit isa lang ang kaibigan mo? Ano ang mga taong iyon? Ang iba ay maaaring mga kalaguyo. Ayos lang kapag nagtatrabaho, basta abala, kahit ang mga magulang ay hindi mapapansin. Ngunit kapag walang ginagawa ang utak, hindi niya mapigilan ang isipin si Suzy Kuan. Ang pangalang iyon ay parang may magic na laging nakakasagot sa mensahe ni Tangying agad-agad. At nakikita niya ang kanyang pag-iisa sa pamamagitan lamang ng mga salita. Pagkatapos, habang naliligo siya, pumunta siya sa ibaba para hintayin siya. Nandito ako sa ibaba. Sa ganitong paraan, ang mga babaeng wala pang 40 taong gulang. Paano hindi mahuhumaling? Ang unang reaksyon ni Tangying ay hindi ang sumagot sa mensahe, kundi ang mag-ayos at maglagay ng lipstick. Pagkatapos ay tumakbo siya pababa. Marahil ang ibang lalaki sa ganitong pagkakataon ay siguradong magdadala ng milk tea at barbecue. Ngunit si Suzy Kuan ay nagdala ng isang bag ng pagkain ng pusa dahil alam niyang ang pinakagusto ni Tangying ay ang pakainin ang mga ligaw na pusa. Hindi ko alam kung siya ay isang scumbag, ngunit ang mahalaga ay isang kasama. Pero mas lalong ginagawa ito ni Suzy Kuan, mas lalo siyang natatakot. Tuwing gusto kong lumapit sa iyo, iniiwasan mo ako. Tama, takot na takot ako sa iyo. Takot akong mahulog ang loob ko sa iyo dahil lagi mo akong winiwitiwitan nang hindi mo namamalayan. Napakadelikado. Ang dalagitang ito ay nagja-jogging sa umaga nang hindi sinasadyang makita ang isang tiyuhin na nakatapak sa tae ng aso. Sa simula ay ayaw na niyang makialam, ngunit biglang napansin niya na ang tiyuhin ay may suot na branded na damit at sapatos. Kaya agad niyang tinanong ang tiyuhin kung kailangan niya ng tissue. Nakita ng tiyuhin ang malinis na mga mata niya na parang estudyante at agad siyang naakit. Kung ibang babae ang nasa sitwasyong ito, tiyak na iiwas sila, ngunit hindi si Lin Sinzi nag-aalangan. Dahil lang sa puntong ito, namangha ang tiyuhin. At nang makita ni Lin Sinzi na nahulog na siya sa patibong, agad siyang umalis. Sa pagkakataong ito, sinundan siya agad ng tiyuhin dahil sa kuryosidad. Naghintay saglit ang dalaga. Malapit ka rin ba nakatira dito? Malapit lang ako sa North Connection Area 6. Nagkataon lang, sa Tsong Lubay ako sa tapat. Magkapit bahay pala tayo. Nang marinig ito ni Lin Sinzi, natukoy niya na mayaman ang tiyuhin dahil sa lugar na tinitirhan nito na napakamahal. Ngunit nagpanggap pa rin si Lin Sinzi na kalmado at patuloy na nanukso. Ngunit mas ginagawa niya ito, mas lalong iniisip ng tiyuhin na siya ay isang estudyanteng may malinis na mga mata. Sa sumunod na araw, kusa siyang niyaya ng tiyuhin para kumain. Labis ang tuwa ni Lin Sinzi at gusto na niyang lumipad. Sa sandaling ito, sinimulan na niyang magplano kung paano niya agad na mahuhulog sa kanya ang tiyuhin at pagkatapos ay maging isang mayaman na babae sa Beijing. Nakita ni Tangying na naghahalo na ang imahinasyon ng kanyang kapatid at ayaw na rin siyang kausapin. Maraming mga nakatatandang kapatid na babae na tulad niya na tahimik na tinutulungan si Lin Sinzi na mag-makeup. Pagkatapos ay nagsusuot si Lin Sinzi ng sapatos na may mataas na takong at isang kasuotang damit na pang-exercise papunta sa kanilang date. Inakala niya na susunduin siya ng tiyuhin gamit ang isang mamahaling kotse. Ngunit hindi niya inaasahan na sumakay ito ng isang pampublikong bisikleta at ito pa ay isang non-electric na bisikleta. Malapit lang ang restaurant. Sa una, gusto ko sana na magbisikleta tayo ng magkasama pero hindi maginhawa dahil sa suot mong damit. Kaya mag-taxi na lang tayo. Sa sandaling iyon, wala nang nagawa si Lin Sinzi, kundi sundin siya ng tulala. Ngunit ang sumunod na ginawa ng tiyuhin ay nagpainis sa kanya. Tumayo sila sa lugar na iyon, subukan lang kung may taxi na maglakas loob na huminto. Nagpaikot-ikot sila ng halos kalahating oras. Hindi pa rin makakuha ng sasakyan. May bus stop sa tabi, bus na lang kaya tayo. Muntik nang sumabog si Lin Sinzi nang marinig ito. Ngunit nagpigil pa rin siya. Ito ay talagang tumutugma sa kasabihan ng mga sinauna na natatakot na magdusa kasama ang tiyuhin at natatakot din na biglang magmaneho ng Land Rover ang tiyuhin. Akala niya ay may kakaibang trip lang ang tiyuhin, gusto lang maranasan ang buhay ng mga ordinaryong tao. Ngunit hindi niya inaasahan na dadalhin siya ng tiyuhin sa isang sabaw ng kambing. Ang hindi niya pinakamatitiis ay ang paglalagay ng tiyuhin ng maraming silantro. Sa puntong ito, hindi na nagpigil si Lin Sinzi. Sa kanyang mga mata, ang tiyuhin ay hindi nagpapanggap na mayaman, kundi talagang mahirap. Kaya nagpa siyang tumawag ng taxi at umuwi. Hindi niya binigyan ang tiyuhin ng pagkakataon na ihatid siya. Pagkatapos niyang umalis, sumakay ang tiyuhin sa isang kotse na hindi niya kayang bilhin kahit 15 taon pa siyang magtrabaho. Kung nagtiis lang sana si Lin Sinzi ng kaunti, sana ay nakasakay na siya sa mamahaling kotse at umiiyak. Matapos mabigo si Lin Sinzi, naisip niya ang kanyang reserve number 1. Maaga akong natulog kagabi. Gusto kong kumain ng lava cake. Sige, bibili ako para sa iyo. Gising ka muna. Mukhang
buong buhay ko ay sa bisikleta na lang ako sasakay. Talagang malas ang lalaking ito mula sa job off. Kahit na umuulan ng malakas, naghintay siya mula alas -8 ng umaga hanggang alas -4 ng hapon at tumawag pa ng 327 beses. Halos maubos na ang baterya ng telepono niya. Ngunit hindi niya magising ang isang taong natutulog. Nang pumunta si Lin Xinzi sa mall, naisip niya lang ang libreng tagapaglinis na si Xujayabo. Sa isang araw lang, nagastos niya ang kalahati ng sahod ni Xujayabo sa loob ng kalahating taon. Ngunit hindi pa rin niya nahawakan ang kamay nito kahit minsan. Bukod pa rito, masaya pa siyang lumabas sa gitna ng ulan para bilhin ang ice cream ni Lin Xinzi. Hindi lang iyon, ginamit niya pa ang kanyang ipon para bilhin siya ng isang bracelet bilang regalo. Sabihin mo nga, hindi ba siya kaawa-awa? Hindi inaasahan na pagkatapos matanggap ni Lin Xinzi ang regalo, ibebenta niya ito online at nagkataon namang nakita ito ni Xujayabo. Isinulat niya at binura at isinulat. Lin Xinzi, gusto kong ibigay sa iyo ang pinakamahusay sa lahat. Kung hindi mo gusto ang regalo ko, kasalanan ko iyon. Kasalanan ko iyon dahil hindi ako sapat na mabuti. Sobrang galit ng binata kaya dinala siya agad sa emergency room ng ospital. Pagkatapos niyang maranasan ang kamatayan, naliwanagan na siya. Nagpasya siyang simula ngayon, formal na siyang titigil sa paghahabol sa iyo. Biglang nalaman ni Xuzi Kuan na ang babaeng gusto niya ay nakikipag-date sa ibang lalaki. Ngunit ang unang reaksyon niya ay hindi ang sumugod at saktan ang lalaki, kundi ang magpadala ng mensahe kay Tanging gamit ang pinakalumang tono. Sa sandaling ito, tiyak na nag-aalala si Tanging. Takot siyang maliintindihin siya ni Xuzi Kuan, kaya dali-dali siyang tumawag. Nasa mall ka pa ba? Kabababa ko lang. Manatili ka lang dyan, huwag kang gagalaw, pupuntahan kita. Ang bilis mo naman, gusto mo na agad akong makita. Busog na ako, kaya inuutusan kitang samahan ako maglakad. Gawin mo ang tungkulin mo bilang kaibigan. Ngunit nang dumating siya, nalaman niya na hindi naman ito galit. Parang walang kinalaman sa kanya ang pangyayaring iyon. Inakala ni Tanging na magsiselo si Xuzi Kuan. Mukhang nag-iisa lang siyang umasa. Ang pagiging malapit at malayo ni Xuzi Kuan ay talagang nakakainis sa kanya. Tuwing gusto niyang ipakita ang kanyang nararamdaman, palagi itong tatapusin ni Xuzi Kuan. Alam ni Tanging na ang isang napakagaling na lalaki tulad ni Xuzi Kuan ay hindi maakit sa kanya sa pamamagitan lamang ng kanyang hitsura. Kaya nagbago siya ng paraan para suyuin siya. Balak niyang gamitin ang pagkakataong makipagtulungan kay Xuzi Kuan sa isang proyekto upang patunayan ang kanyang kakayahan. Ngunit hindi niya inaasahan na may mangyayaring hindi inaasahan na ikinagulat nila. Ang may-ari ng kumpanyang gusto nilang bilhin ay biglang nagkasala kaya nawala ang proyekto na kanilang pinaghirapan sa loob ng 2 buwan. Talagang maling-mali. Ang pangunahing taong responsable sa proyekto ay si Xuzi Kuan na kailangang tanggapin ang lahat ng responsibilidad. At si Tanging, bilang legal advisor, ay hindi rin nakaligtas. Nakaaproba na ba ang proyekto na nahanap mo? Napirmahan na ba? Gusto mo lang gawin ang malalaking bagay ng mag-isa sa tahimik? Ilang taon ka na ba sa trabaho? Hindi mo ba naiintindihan ang team collaboration? Wala ring mas mahusay kaysa sa iba. Hindi mo ba naiintindihan ang simpleng prinsipyong ito? Paano ka ba tinuturuan ni Wang Yusu? Talagang nagkaroon ng problema mula sa itaas. Sinigawan siya ng kanyang amo sa harap ng lahat ng empleyado. Ang pagkabigo na ito ay parang pagsubok para kay Xuzi Kuan. Bagaman hindi siya na-demote, nawalan siya ng maraming proyekto. Sa parehong oras, sinamantala ng mga naiinggit sa kanya ang pagkakataong ito para lalo siyang ibaba. Lubhang nadismaya si Xuzi Kuan. Tiningnan niya ang singsing sa kanyang kamay at naisip si Tanging, ngunit hindi niya alam na sa sandaling ito, iniisip din siya ni Tanging. Sa susunod na 0 segundo, sabay na tumawag ang dalawa sa isa't isa. Hello, ang numerong tinawagan mo ay kasalukuyang abala. Ang pagkakapareho na ito ay muntik nang maging dahilan upang mag-miss sila sa isa't isa. Mabuti na lang at hindi sumuko si Tanging at tumawag uli. Sa sandaling ito, pareho silang nabigo, ngunit sa mga ganitong sitwasyon, mas madaling maabot ang kaluluwa ng bawat isa. Nag-usap sila at nag-aliw sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salita. Pagkatapos ng gabi na iyon, lalong hindi mapigilan ni Tanging ang pagmamahal niya kay Xuzi Kuan, ngunit hindi alam ni Xuzi Kuan ang lahat ng ito. Dahil ang isang elite ng lipunan na tulad niya, na laging nasa ilaw, ay mabilis na nakaka-adjust ng kanyang emosyon. Kaya nang sumakay si Tanging sa isang pampublikong bisikleta na may dalang bulaklak, handa nang magtapat sa kanya, nakita niya si Xuzi Kuan na napapaligiran ng isang grupo ng kababaihan na nagbibigay din sa kanya ng mga bulaklak. Ang pagkabigla na ito ay hindi maliit para kay Tanging. Hindi na talaga nawala ng interes si Xuzi Kuan. Sobrang nadismaya si Tanging kaya itinapon niya ang mga bulaklak at umalis. Nang makita ito ni Xuzi Kuan, agad siyang sumunod. Talagang marami siyang kaibigang straight, ngunit si Tanging lang ang laging nasa isip niya. Nakita niya ang lungkot ni Tanging, ngunit hindi siya pumunta para aliwin ito. Sa halip ay tahimik lang siyang uminom kasama siya at nakinig sa kanyang mga hinaing, pagkatapos ay tahimik siyang inihatid pa uwi. Sa panahong iyon, nakinig lang siya at hindi nagtanong, ngunit mas lalo niyang ginawa ito, mas lalong nahulog si Tanging sa kanya. Pagkatapos ng gabing iyon, naging clingy na si Tanging sa kanya. Ngunit dahil sa biglaang pagbabago sa trabaho, naging abala si Xuzi Kuan.
Sa pangkalahatan, wala siyang oras para mag-alala sa kanya. Dahil dito, nalulungkot si Tang Ying. Sa pag-ibig, kung sino ang unang umibig, siya ang talo. Ang matagal na pagiging malamig ni Suzy Kuan ay nagparamdam kay Tang Ying na hindi na niya ito matitiis. Kusang loob siyang tumawag para magtapat. Gusto mo bang marinig kung kailan ako nahulog sa iyo? Ang una ay nang lamigin ako sa eroplano at binigyan mo ako ng kumot. Ang pangalawa ay nang hilahin mo ako at gustong bumili ng singsing para sa akin. Ang pangatlo ay nang magdala ka ng pagkain ng pusa sa ibaba ng bahay ko para pakainin ang mga pusa. Ang pang-apat ay kanina lang nang bigla kong narinig ang boses mo. Mayroon ba akong pagkakataon na pinabilis ang tibok ng puso mo? Hindi. Ngunit nang harapin ni Suzy Kuan ang pagtatapat ni Tang Ying, pinili niyang tanggihan ito. Ito ang unang beses na nagtapat si Tang Ying sa isang lalaki at malamig siyang tinanggihan ng lalaki. Bagaman hindi masyadong masakit, nakakahiya ito. Lalo na sa daan pa uwi, nakasalubong pa ni Tang Ying ang isang mag-asawa na naglalambingan. Talagang nagbubuhos ito ng asin sa kanyang sugat. Malinaw na galit siya kay Suzy Kuan, ngunit nang maalala niya ang mga mata nito nang tumayo siya sa ilalim ng ilaw ng poste para hintayin siyang ihatid pa uwi, hindi siya makaramdam ng galit. Talagang kapag sapat na ang galing ng isang lalaki, kaya niyang gawing baliw ang isang babae. Pagkatapos tanggihan ni Suzy Kuan si Tang Ying. Siyempre, hindi totoo kung sabihin niyang hindi siya nagsisisi. Si Tang Ying ay isang matalino, maganda, magaling at magalang na babae. Marahil kahit si Suzy Kuan ay hindi alam kung bakit niya ito tinanggihan. Marahil ang puso ng isang skumbag ay nagpapahirap sa kanya o marahil ay duwag lang siya. Kaya bago pa magtatlong araw ang kanilang Cold War, kusang loob ng lumapit si Suzy Kuan. Kapag humihingi ng tawad ang mga ordinaryong lalaki, bumibili sila ng bulaklak o cake. Ngunit si Suzy Kuan ay isang lychee lang ang kailangan para humingi ng tawad. Halika, dadalhin kitang kumain. Hindi man lang siya humingi ng tawad, pero dahil lang doon, napangiti na si Tang Ying. Kaya ang bagay na tinatawag na kagandahan. Talaga, ito ang mapagpasyang sandata para sa mga kababaihan. Si Suzy Kuan, na matagal nang gumugulong sa mundo ng pag-ibig, ay umabot na sa antas ng kamanghamanghang kakayahan. Lagi niyang kayang gumamit ng iba't ibang paraan upang magbigay ng iba't ibang karanasan kay Tang Ying. Pagkatapos ng lahat, ang panahong kasama niya ay laging nagbibigay kay Tang Ying ng pananabik at romansa. Nitong mga nakaraang araw, pakiramdam niya ay nakakainip ang buhay dahil sa pagtanggi ni Suzy Kuan. Ngunit ngayon, dahil sa isang pangungusap ni Suzy Kuan, pakiramdam niya ay namumulaklak ang kanyang puso. Sa totoo lang, ang taong gustong hanapin ni Tang Ying ay hindi naman talaga isang taong matangkad at hindi maabot. Ang taong gusto niyang hintayin ay isang karibal na karapat-dapat lamang, halimbawa si. Ngunit sa sandaling malapit na si Tang Ying na mahulog sa bitag ni Suzy Kuan, itinulak siya pabalik ng tawag sa kanyang telepono. Ang lugar na ito ay talagang walang boses na mas mahusay kaysa sa may boses. Ang pagmamanipulang ito ni Suzy Kuan ay matatawag na ninuno ng chapboy na komunidad. Gaano ba katamis ang isang chapboy? Kung sasabihin ko sa iyo na siya ay isang nagtitinda ng prutas, maniniwala ka ba? Matapos marinig ang ganoong katawa-tawang paliwanag, nainis din si Tang Ying. Totoong baliw siya sa pag-ibig, ngunit hindi siya ganoon katanga. Patuloy pa rin si Suzy Kuan sa pagdadahilan, ngunit hindi siya binigyan ni Tang Ying ng pagkakataon. Kung gusto niyang maging isang kwalipikadong chapboy, ang mga biktima sa kanyang bitag ay dapat na may sariling pangalan. Kailangan mong gawing malinaw. Simula noon, hindi na pinansin ni Tang Ying si Suzy Kuan. Akala niya ay magiging walang kulay ang buhay niya, ngunit hindi niya inaasahan na aayusin pala ng tadhana ang isang prinsipe para sa kanya. Habang nagbibisikleta si Tang Ying, aksidente niyang nabangga ang Mercedes ng isang tao. Ngunit ang may-ari ng kotse ay hindi lamang hindi pinabayaran si Tang Ying, kundi kusang loob pa siyang inihatid sa trabaho. Pagkatapos ay nalaman ni Tang Ying na ang lalaking iyon ay si Director Ma, at siya rin ang kanyang partner. Hindi lamang nakipagkaibigan si Director Ma sa kanya, kundi gusto rin siyang imbitahan sa hapunan. Bagamat mayaman si Director Ma, masyado siyang matanda para kay Tang Ying. Ngunit para matapos ang trabaho, kaya naman, wala siyang nagawa kundi kusang loob na tanggapin siya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tipikal na dalagita na hindi nakakakita ng kabutihan sa matatandang lalaki, ngunit itinuturing ang chappy bilang isang kayamanan. Sa kabilang banda, hindi rin naging maayos ang sitwasyon ni Suzy Kuan. Matapos ang 7 sunod-sunod na pagkabigo sa pamumuhunan, nakaranas siya ng malaking problema at ipinadala ng kumpanya upang pamahalaan ang isang proyekto para sa isang malayong kumpanya. Ang kanyang mga nakikipagtulungan ay mula sa mga pinuno ng malalaking kumpanya ay naging mga talunan sa sugal. Ang hindi niya matanggap ay pinipilit siyang pumunta sa mga pampublikong paliguan kasama ang mga lalaking ito at tumingin sa isa't isa ng hubot-hubad. Talagang ikinahihiya at ikinahihiya niya ito. Ang komplikadong kapaligiran na ito ay nagpaalala sa kanya kay Tang Ying. Kaya naman, makapal ang mukha niyang bumalik para hanapin siya. Ngunit hindi niya inaasahan na pagkakita pa lang ni Tang Ying sa kanya, hinila na niya ito upang pumili ng damit para sa kanya. Para kanino ang trophy na ito? Siyempre, para sa isang napakahalagang tao. Ang kahulugan sa likod ng pangungusap na ito ang pinakanagpakulo sa kalooban ni Suzy Kuan. Lalo na nang makita niyang tumakbo si Tang Ying patungo kay Direktor Ma, dito lang niya inamin na medyo naiinggit siya. Pagkatapos, nagpa siya rin siyang pumunta sa tindahan ng damit sa tapat para bumili ng disenteng suit. Sunod, nagtago siya sa isang tabi, palihim na pinapanood si Tang Ying na masayang nakikipag-usap kay Direktor Ma. Sa susunod na sandali, naging suka siya. Ang girlfriend ni Direktor Ma ay talagang maganda, hindi ba? Ito ang aking legal counsel. Paumanhin, nagkamali lang. Hindi ko gusto nang umiti ka sa ibang lalaki. Ipapaalam pa lang sana ni Tang Ying nang
bigla siyang hinalikan ni Suzikuan. Ang biglaang halik ay nagpatindig ng balahibo ni Tang Ying. Huwag na nating pag-usapan ang pagsasalita, kung hindi lang inalalaya ni Suzikuan ang kanyang baywang, baka bumagsak na siya sa sahig. Pinisil ni Tang Ying ang kanyang labi, pagkatapos ay mabilis niyang tinanggal ang friendship ring sa kanyang gitnang daliri. Kung gayon, hindi mo na rin ito kailangang isuot. Kaagad pagkatapos, tinalikuran niya at nagpatuloy sa paglalakad dahil alam niyang tama ang kanyang taya. Mula sa puntong ito, hindi mahirap makita na si Tang Ying ay talagang nasa puso ni Suzikuan. Siya mismo ang nagtanggal ng singsing. Pagpapababa sa pagkakaibigan ng kalaban ay nangangahulugan din na siya na ang nagwagi. Ngunit minamaliit pa rin niya ang kakayahan ni Suzikuan bilang isang ichap boy. Sino ang nagsabi na gusto kita? Kung hindi mo ako gusto, bakit ka nasasaktan? Dahil lang bang umiti ako sa ibang lalaki? Bakit mo kayang itago ang iyong sarili sa harap ng lahat? Ngunit sa harap ko lang hindi ka nagpapanggap. Hindi ba ako sapat para paghirapan mo? Anong ibig mong sabihin sa pagsasabi mo nito? Matapos halikan ni Suzikuan si Tang Ying, nawala na naman siya ng walang bakas. Kaya't, sa panlabas ay tila lumagpas na sila sa hangganan, ngunit parang walang nangyari. Si Suzikuan ay walang masyadong espesyal na pakiramdam. Bukod sa trabaho, paminsan-minsan ay nakikipag-date pa rin siya sa kanyang mga reserbang gulong. Kung ikukumpara kay Suzikuan na namumulaklak, si Tang Ying naman ang labis na nasaktan. Isang araw na parang isang taon na ang nakalipas, dahil sa galit niya kay Suzikuan, nagkaroon siya ng malabong relasyon kay Direktor Maakala niya ay simpleng aksidente lang iyon. Ngunit hindi niya inaasahan na tinuring na siya ni Direktor Ma na biktima. Nakakahiya naman, hindi ko talaga alam na ganito kamahal ang alak na ito. Sobra na ang ginastos mo. Okay lang, binili ko naman talaga iyan para balang araw ay mainom ko kasama ka. Ang mga mata ng lalaki ay puno ng pagnanais na magkaroon ng pagmamayari. Kung hindi bumalik si Suzikuan at hinalikan siya, dahil malamang ay susunod siya kay Direktor Ma. Ngunit ngayon na bumalik na si Suzikuan, napilitan siyang umalis sa tabi ni Direktor Ma bagamat mayaman si Direktor Ma. Si Suzikuan lang ang gusto ni Tang Ying. Kung ibang tao ang nawalan ng komunikasyon ng isang linggo, tiyak na babaliwalain na. Ngunit kay Suzikuan, isang salita lang niya ay sapat na para mamulaklak ang puso ni Tang Ying. Bakit ka nandito? Natatakot akong kalimutan mo ako. Iniwan mo ako sa tabi ng daan at nawala ng isang linggo. Sadyang ginawa ko iyon, natatakot akong hindi mo ako maalala. Hindi lamang pinatawad niya ang biglaang pagkawala ni Suzikuan, kundi siya pa ang kusang loob na humalik sa kanya. Si Suzikuan, sa harap ng matamis na halik na ito, hindi lamang siya hindi nawala ng direksyon, kundi sinamantala pa niya ang pagkakataon para tanggalin ang singsing ng pagkakaibigan ni Tang Ying. Talagang napakalakas ng kanyang pagkamakasarili. Hinalikan mo ako muna, kaya hindi na counted ang singsing ng pagkakaibigan na ito. Aalis ka na lang ba ng ganyan? Ang sunod-sunod na marahas na galaw na ito ay nagpatayo sa kanya ng tulala. Sa huli, si Tang Ying ay halos mamatay sa pag-ibig sa kanya. Malinaw na alam niya na bitag iyon ni Suzikuan, ngunit nahulog pa rin siya rito. Malinaw na nagkakagulo ang dopamine sa kanyang katawan, ngunit unti-unti niyang naiintindihan ang ibig sabihin ni Suzikuan. Hanggat siya ang unang kumilos, tiyak na tutugon ang kalaban dahil ang mga lalaki ay likas na baluktot, ngunit mabangis na nilalang. Kaya't sadyang nagtakda siya ng alarma ng 3 bago matulog, pagkatapos ay agad siyang nagpadala ng mensahe kay Suzikuan na nagsasabing inaaalala kita. Ako rin, hindi ako makatulog dahil sa pag-alala sa iyo. Pagkatapos nito, nagsimula na naman silang maghilahan. Sa huli, walang sinuman sa kanila ang umamin na mahal nila ang isa't isa. Nang makita ni Suzikuan na tamang-tama ang pagkakataon, kusang loob niyang inanyayahan si Tang Ying na manatili sa kanyang bahay. Sa harap, sinabi ni Tang Ying na hindi na kailangan, ngunit sa likod, palihim niyang pinili ang paborito niyang itim na lace na nightgown. Pagkatapos, nagliwanag ang kanyang mga mata habang pupunta kay Suzikuan. Una silang nanood ng Crayon Shinchan, pagkatapos ay nagsimula ng painitin ang kanilang damdamin. Ngunit sa sandaling siksu, nang si Suzikuan ay handa nang magsimula sa pangunahing paksa, tumawag si Direktor Mat, okay lang, mas importante ang trabaho. Kakain na lang tayo mamaya. Kahit na siya ay isang kliyente, hindi naman talaga sigurado kung ito ay tungkol sa trabaho. Siguro hindi. Sa totoo lang, kung gusto niyang tumanggi kanina o kung kaya niyang tumanggi, tinanggihan na niya sana nang tumawag siya. Umaasa si Tang Ying na sasabihin ni Suzikuan ang isang bagay para pigilan siya, ngunit sinabi lang ng kabilang panig na umalis siya. Kaya't ang date na ito ay naputol sa kalagitnaan. Malungkot si Suzikuan. Nag-imbita siya ng ibang babae para kumain, ngunit sa buong oras, naghihintay siya ng mensahe mula kay Tang Ying. Suzikuan, anong nangyari sa iyo? Hindi ka cool sa lagay na iyan. Tungkol naman kay Tang Ying, pagkatapos ng party kasama si Direktor Ma, agad siyang tumakbo sa pintuan ng bahay ni Suzikuan. Nagkataon naman na tumakbo rin si Suzikuan sa bahay niya, kaya nagkahiwalay ulit sila. Buti na lang at nakita ni Suzikuan si Tang Ying sa kiki. Ang sumunod na sandali ay diretsyong tumalon siya, masayang-masaya na parang estudyante sa kolehiyo. Kinabukasan ng umaga, nakatanggap si Tang Ying ng pagpapahirap mula kay Suzikuan. Nakita niya ang kanyang hangal na itsura sa video at labis na nagalit. Talagang nakakahiya. Sa galit ni Tang Ying, agad niyang binlock si Suzikuan. Samantala, nang makita ito ni Suzikuan,
Hindi man lang siya nataranta dahil ito ay normal na operasyon kapag gusto niyang hawakan si Tanging. Hello, huwag kang magalit. Gusto ko lang ipahayag na masaya akong nakita kitang lumitaw sa pintuan ng aking bahay. Sa totoo lang, nakatayo rin ako sa pintuan ng iyong bahay noong araw na iyon, ngunit nang kumatok ako, walang tao sa loob. Akala ko nasa ibang lugar ka. Ganito na lang, hihintayin kita sa lobby. Dadalhin kita sa isang lugar. Pagkatapos ibaba ang telepono, dali-dali bumaba ng hagdan si Tanging. Malinaw na gusto niyang makita ang tao, ngunit nagpanggap siyang walang pakialam. Sa daan, patuloy siyang nagtatanong kay Suzy Kuan kung saan siya dadalhin. Hindi niya inaasahan na kalmadong kinuha ni Suzy Kuan ang isang keycard ng hotel. Mag-check-in tayo sa hotel. Pilit na iginagabay si Tanging papasok sa hotel. Sinasabi ko sa iyo, Artikulo 237 ng Kodigo Penal, ang paggamit ng puwersa o iba pang pamamaraan upang sa pilitang makipagtalik sa iba o sa mga kababaihan ay may parusang hanggang 5 taong pagkakakulong. Umiti lang si Suzy Kuan. Sinabi niyang matutulog lang sila ngayon dahil wala siyang balak gawin. Nakita lang niya na magdamag nagising si Tanging kagabi, kaya't kumuha siya ng silid para makatulog siya. Nang maintindihan ni Tanging ang ibig niyang sabihin, bukod sa pagkabigo, medyo umasa rin siya. Akala niya ay handa na siyang gumawa ng kung ano. Ngunit sino ang mag-aakala na si Suzy Kuan ay kalmado pa rin sa sandaling ito. Hindi na talaga makatiis si Tanging, kaya ipinikit niya ang kanyang mga mata para umidlip sandali. Nang makita ito ni Suzy Kuan, binuhat niya ito papunta sa kama. Maingat na tinanggal ang sapatos at kinumutan siya. Pagkatapos ay tahimik niyang hinila ang kurtina. Nang matapos ang lahat, bumuntong hininga siya ng ginhawa at umupo sa upuan para magpahinga. Nakatulog si Tanging. Nang magising siya sa huling bahagi ng gabi at nakita si Suzy Kuan na nakaupo sa upuan, ayaw matulog sa kama, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang pagkagusto. Plano sana niyang kumuha ng magandang larawan niya, ngunit nakita niyang nagpapanggap lang pala itong tulog. Tara, kumain na tayo. Plano sana ni Suzy Kuan na maging romantiko sa kanya sa hapunan, ngunit hindi niya inaasahan na makakasalubong niya ang isang hindi inaasahang bisita sa daan. Ang babaeng ito ay isang medyo kilalang social media influencer. Siya at si Tanging ay magkakilala lang. Nang makita niya ang mukha ni Suzy Kuan, agad siyang nabighani rito. Makapal ang mukha niya na sumama sa kanilang kumain. Habang kumakain, hindi siya tumitigil sa pagsiselfie na may iba't ibang mapanuksong pose. Nagpa-endorse pa nga siya kay Suzy Kuan ng litratong ipopost niya. May balak din itong asarin si Tanging. Tingnan mo ito, hindi masyadong maganda ang anggulo mo rito, kaya hindi masyadong lumabas ang jawline mo. Tama ba? Sa totoo lang, maganda naman talaga ang jawline mo. Nang makita ang dalawa na masayang nagtatawanan, halos himatayin na si Tanging sa galit. Ang pinakakinaiinisan niya ay gusto pa ng babae na iyon na maging kaibigan si Xu. Ipinadala ni Zikuan ang aking account sa kanya para makapagpadala siya. Gayunpaman, si Tanging ay halos umuusok na sa galit sa hapunan na iyon, ngunit ang kanyang pagpapaubaya ay nagpakita sa ibang babae na mas sobra. Ang kasanayang ito sa pag-arte, kahit ang isang ordinaryong tao ay makakakita, ngunit ang pangalang Suzy Kuan ay nagkunwari na matapat na tao. Si Tanging ay lubos na nabigo, kaya pagka-uwi ay uminom siya ng alak. Ngunit pagkainom niya, bumalik sa kanyang isip ang imahe ni Suzy Kuan na nanliligaw sa kanya. Habang iniisip niya ito, mas naaalala niya si Suzy Kuan at ang hot girl na iyon. Sa tuwing naiisip niya ang lalaking gusto niya na may ibang babae, hindi siya mapakali. Habang umiiyak si Tanging, noong umiiyak siya, tumawag si Suzy Kuan. Pinigilan ni Tanging ang kanyang damdamin para sagutin ang tawag at buksan ang pinto. Bakit ang tagal mong buksan ang pinto? Magkasama na ba kayo sa kama? Nakita ni Suzy Kuan ang malungkot niyang mukha at dali-dali siyang inalo. Ngunit pagkatapos nito, malinaw na hindi na madaling paikutin si Tanging. Hindi na niya kayang tiisin ang ganitong paglampas sa limitasyon ni Suzy Kuan. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mababaliw siya. Kaya ngayong gabi, kailangan niyang pilitin siyang bigyan siya ng sagot. Malinaw na mas mabuting seryosong isuot muli ang singsing ng pagkakaibigan na ito. Ang pagiging kasama ng isang bihasang manlalaro na tulad mo, hindi ko talaga alam kung paano ako umabot sa langit kahit mamatay ako. Dati ay singsing ng pagkakaibigan. Pansamantala lang ang singsing ng magkasintahan. Ang susunod na larawan ay medyo bawal sa mga bata, kaya ako na lang ang bahalang tumingin para sa inyo. Kagabi, kinumpirma lang ni Suzy Kuan ang relasyon niya sa babaeng gusto niya, at kinabukasan, gustong-gusto na niyang makasama si Tanging. Bagamat hindi pa nakakakain ng baboy si Tanging, nakakita na siya ng tumatakbong baboy. Dahil sa oras na ito, halos nakasulat na sa mukha ni Suzy Kuan ang salitang kalokohan. Kung hindi lang dahil masama ang pakiramdam mo kagabi at hindi tama ang timing, gagawin ko na sana. Kaya nagsimula siyang magpahiwatig kay Tanging na marunong umikot ang pusa niya. Ngunit mas matibay ang pag-iisip ni Tanging kaysa sa bato. Sinadya pa nga niyang magrenta ng sariling bahay. Kinabahan si Suzy Kuan dahil dito. Upang hindi makahanap si Tanging ng bahay na upahan, nagpresenta siyang suriin ito mismo. Dahil kahit gaano pa kaganda ang inilarawan ng ahente sa bahay, makakahanap pa rin si Suzy Kuan ng kapintasan. Pero pakinggan mo, hindi maganda ang soundproofing. Nagbablender ng karne ang nasa itaas. Kung hindi maganda ang soundproofing,
soundproofing, madaling magkaroon ng alitan sa pagitan ng mga kapitbahay. Okay lang, umuwi lang ako para matulog sa gabi. Hindi ka rin naman nila magugulo sa umaga. Maaga akong umaalis sa umaga. Tumingin si Tanging kay Suzy Kuan na nanlilinlang at namumukadkad ang puso niya sa tuwa. Ngunit determinado siyang manindigan sa kanyang desisyon dahil mas pinahahalagahan ng mga lalaki ang mahirap makuha. Kahit na mayaman ang ideal, ang realidad ay napakasensual. Hindi man lang naisip ni Tanging na kapag naging cheesy at nakakainis si Suzy Kuan, hindi niya ito makayanan. Hello, anong problema? Gusto kitang makasama. Na-miss kita. Alam mo, ang interesante mo talaga. Nag-iba bigla ang imahe mo noong naging mag-on tayo. Ayaw mo ba? Kung ayaw mo, pwede rin akong maging malamig. Gusto ko. Sige, pupunta ako. Susunduin kita. Kaya sa huli, sumama pa rin siya sa kanya pauwi. Nang makapasok na ang kambing sa yungib ng tigre, si Suzy Kuan ay tuwang-tuwa na halos lumipad. Niyakap at hinagkan pa niya si Tanging habang nagluluto. Ilang eksena lang na ganito, muntik na akong magka-high blood pressure. Si Suzy Kuan ay iniisip lamang ang tungkol sa ganoong bagay sa sandaling iyon. Ngunit nang malapit na silang magsimula, biglang tumunog ang telepono ni Tanging. Ang pakiramdam na mapilitang huminto ay nagdulot sa kanya ng kawalan ng pag-asa at pagkadismaya. Simula nang maging sila, nagbago na ang imahe ni Suzy Kuan mula sa pagiging isang chad boy. Wala na siyang ideal na bigyan ng pamilya ang lahat ng babae sa mundo. Ngayon, nakasuot na siya ng apron, hawak ang spatula sa kanan at kawali sa kaliwa at mukha siyang isang home-loving na lalaki. Bawat araw, maliban sa pagtatrabaho at pagluluto, ang pinakaabangan niya ay ang makasama si Tanging. Ngayon, ikaw lang at ako. Bakit hindi natin subukan? Ngunit habang lalo siyang nagmamadali, mas lalong hindi sumasang-ayon si Tanging. Kung gusto mo, sabihin mo lang kung gaano karaming kasintahan na ang nakilala mo. Ikaw at ang dating nobya mo, malapit na kayong ikasal. Huwag mong sabihin ito ang bagong bahay ninyo. Ngunit sa sandaling iyon, hindi na nakikinig si Suzy Kuan. Bakit ang iniisip lang niya ay ang makasama siya? Buong sigla siya ngunit walang malabasan. Kaya, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa trabaho. Ang kanyang mga kasamahan na madalas niyang kinalaban ay isa-isang pinagbayaran. Sa panahong ito, hindi lamang ang kanyang pag-ibig ang umunlad, kundi pati na rin ang kanyang karera. Bawat araw ay napakasigla niya. Ang lahat ng iyon ay dahil sa kakayahan niyang. Nang makita ni Suzy Kuan ang ilaw na nakabukas sa bahay, inakala niyang may mainit na pagkain na naghihintay sa kanya pag-uwi. Ngunit hindi niya inaasahan na take out na lang ang nasa mesa. Sa sandaling ito, kung sasabihin niyang hindi siya naiinis, kasinungalingan iyon. Mula nang magkasama silang dalawa, ito ang maituturing na unang maliit na alitan. Bagamat napakahusay ni Suzy Kuan sa pagtatago ng kanyang pagkadismaya, minamaliit pa rin niya ang ika-6 na pandama ng kababaihan. Hindi ito maituturing na pag-aaway. Sa pinakamababa, isa lang itong maliit na hindi pagkakaunawaan sa ating mga gawi sa pamumuhay. Ngunit malinaw na naramdaman ni Tanging na nawalan siya ng pasensya kanina at gusto niyang usisain ito hanggang dulo. Si Suzy Kuan ay maaari lamang gumamit ng taktika ng diversion. Walang problema na hindi kayang ayusin ng isang beses na ganoon. Ngunit tuwing darating ang sandaling iyon, tumutunog ang telepono ni Tanging. Muntik nang magkaroon si Suzy Kuan ng psychological obsession. Bagamat nakakainis, hindi nito kayang sirain ang relasyon ng dalawa. Inakala nila na mananatili silang masaya magpakailanman, ngunit hindi inaasahan, lumitaw ang lalaking lihim na minamahal ni Tanging noong siya ay dalagita pa. Ang lalaking ito ay maituturing na multo na hindi niya malilimutan. 15 taon na hindi nagkita, ngunit sa unang pagkikita pa lang ay humihingi na ng friendship. Mag-friend na tayo. Kung gusto mo ulit akong i-block, wag na lang tayong mag-friend. Nagtatanim ka pa rin ng sama ng loob. CJ, walang malinis na pagkakaibigan sa pagitan ng lalaki at babae. Si Tanging, pagka-uwi, ay hindi rin makatulog. Sa isang banda, dahil sa lalaking iyon, at sa kabilang banda ay dahil gabing-gabi na ngunit hindi pa umuuwi si Suzy Kuan. Kaya sa huli, si Suzy Kuan pa rin ang tahimik na nagtiis ng lahat. Kasama mo ba ang 3,000 na babae para kumain? Ang masamang ugali ng mga lalaki na mahilig magparatang. Kailangan mong magbago. Mula nang lumipat si Tanging sa kanya, naranasan niya ang mga araw na pinagsisilbihan siya ng pagkain at inumin. At hindi lang pagkain at damit ang inihanda ni Suzy Kuan para sa kanya. Nakikinig din siya sa kanyang mga reklamo tungkol sa mga tunggalian ng mga kasamahan sa opisina. Paano nakakapagsalita si Tanging mula nang umuwi siya hanggang sa pagtulog, unti-unti. Natutunan ni Suzy Kuan ang paggamit ng business trip para makaiwas. Kapag nasa business trip siya, parang naglalaho siya. Hindi siya sumasagot ng text at tawag. Kanina ay pinatay ko ang tawag mo dahil tumatawag ako sa isang kliyente. Okay lang, madalas din akong nakakaranas ng mga kliyente na naghahanap sa akin sa hating gabi. Kung bigla akong mawala sa hinaharap, wag mong iisipin na nagluloko ako. Malinaw na naintindihan ni Suzy Kuan na pinapahiwatig ni Tanging na huwag siyang gumawa ng kalokohan, ngunit nagpa siya pa rin siyang magpatuloy sa pagkukunwari na walang alam. At mabilis ding ibinaba ni Tanging ang tawag pagkatapos ng matatamis na salita ni Suzy Kuan. Tungkol naman kay Suzy Kuan, pagtalikod niya ay nagpatuloy na naman siya sa pagpapakyut. Akala ko tumakas ka na. Tumawag ka sa girlfriend ko, bayad na ang serbisyo. May girlfriend ka na ba? Tama. Kung sasabihin mong playboy siya, aaminin niya agad na may girlfriend siya. Pero kung sasabihin mong hindi siya playboy, patuloy siyang magpapansin sa ibang babae. Hindi kasing ganda ko, hindi kasing yaman ko. Suzy Kuan, bulag ka ba? Bagamat likas na playboy si Suzy Kuan, ayaw niyang may nagsasalita ng masama tungkol sa kanyang girlfriend. Malinaw na nagsisimula na siyang magpakita ng pagkadismaya, ngunit patuloy pa ring nagkunwari ang babaeng ito na hindi niya
alam. Nagpatuloy pa rin siya sa pagsasalita ng kung ano-ano tungkol kay Tanging. Ang kilos niya ay umabot sa limitasyon ng galit ni Suzy Kuan. Kung hindi lang dahil babae siya, baka hindi na siya nakapagpigil at sinampal na niya. Ngunit siguro dahil sa konsensya, pagtalikod ni Suzy Kuan ay nagpadala siya agad ng mensahe na miss niya si Tanging. Ang mga babae kapag nagmamahal ay madaling masatisfy. Kahit simpleng di miss kita ilang ay sapat na para mapasaya siya buong araw. Dahil sa pagiging maingat at maalalahanin ni Suzy Kuan, kaya mas naging matatag si Tanging sa pagtanggi sa panliligaw ng kanyang ex. Ang pagdating ni Suzy Kuan ang nagpamulat sa kanya na hanggang doon lang pala ang kanyang ex. Naghihintay pa ang boyfriend ko sa taas. Kailangan ko nang umuwi para kumain. Ngunit ang kanyang katatagan ay hindi tumagal ang 3 segundo. Nakita niya si Suzy Kuan sa harap ng kanyang bahay, na niyayakap ang ibang babae sa kalsada. Sige, yakapin mo ako ng kaunti. Yakapin mo ako ng kaunti at babalik na ako sa Shanghai. Anong silbi ng yakap lang ng kaunti? Kaya sabihin mo sa akin, niyakap ba niya o hindi? Niyakap lang ng playboy. Sige, hindi ito tama. Niyakap na nga, gusto pang humalik ng kaunti. Sa oras na ito, si Tanging ay mukhang kalmado, ngunit ang kanyang puso ay halos lumabas na. Nang makita ni Suzy Kuan si Tanging, labis siyang nataranta. Ang eksena kanina ay hindi niya maipaliwanag kahit may 800 bibig pa siya. Pauwi, hindi rin siya binigyan ni Tanging ng magandang reaksyon. Ang elevator, ito ang pinakamahabang biyahe na naranasan ni Suzy Kuan. Plano sana niyang purihin si Tanging sa malinis niyang paglilinis para pagaanin ang tensyon. Ngunit bigla na lang siyang tumalikod at pumasok sa kwarto. Tumayo si Suzy Kuan sa harap ng pintuan, tanging simbolikong pagkatok lang ang kaya niyang gawin. Hindi siya makapasok at hindi rin siya makatayo lang doon. Hindi pa siya nakakaisip ng paraan nang biglang lumabas si Tanging na nakasuot ng paborito niyang black lace pajamas. Nakita ni Suzy Kuan ang bahagyang pagngisi sa sulok ng kanyang labi. Akala niya ay maaayos na sa kama ang problema, ngunit ang susunod na galaw ni Tanging ay nagpamulat sa kanya na masyado siyang inosente. Halika, mag-usap tayo. Huwag kang magkamali. Siya ay isang babae sa industriya ng pamumuhunan sa Shanghai. Nakakain na kami ng ilang beses noon at nakapag-usap na rin ng ilang beses. Hindi ko siya gusto. Hindi ko kailanman nagustuhan. Bakit hindi mo kailanman nagustuhan? Kung hindi mo siya gusto, bakit mo siya niyakap? Mas mabuti pang huwag nang magpaliwanag dahil habang nagpapaliwanag ka, mas lalong gumugulo. Hindi mo rin naman naisip kung makikinig ba ang isang babaeng galit. Dahil sa daldal mo, naging hindi mo ako mahal ang intindi ni Tanging. Sa sandaling ito, si Suzy Kuan ay makapagsisisigaw lamang, sino ang makakaintindi sa akin dito? Ngunit sa huli ay naintindihan din niya ang ibig sabihin ni Tanging. Sa madaling salita, kailangan niyang burahin ang lahat ng impormasyon ng kontak ng mga reserba. Sige, tuloy tayo. Hawak mo pa ba ang pitch na iyan? Sige, burahin ko agad. Una, kailangan niyang suriin ang lahat ng kanyang mga prutas dito. Burahin ang lahat ng prutas. Palagi niyang gustong magpakis sa pisngi ang kanyang girlfriend sa harap ng lahat. Pagkatapos maghalikan, nagkukunwari pa siyang mapagpakumbaba. Ngunit sa totoo lang, araw-araw ay kinukulit niya si Tanging na magsuot ng magkaparehong damit. Nagsuot sila ng iba't ibang estilo mula Lunes hanggang Biyernes. Sa madaling salita, ipinapakita niya ang lahat ng klase na parang takot siyang hindi malaman ng mga tao na mayroon siyang girlfriend. Sa tuwing nakikita silang dalawa, dapat silang magkahawak kamay. Kung makikita niya ang kanyang mga kakilala, sasabihin ni Suzy Kuan sa kanila, "Kamusta po, ate-in-law? Anong ginagawa niyo?" Pagbati na nga lang, nagbibigay pa ng paggalang. "Sige, umuwi na kayo. Paalam sa amo." Ngunit ang mga kakaibang pagkilos ni Suzy Kuan sa mata ni Tanging ay pawang pagpapahayag ng pag-ibig. Bagaman si Suzy Kuan ay may mukha na hindi mapakali, ang kanyang mga ginawa ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ng isip. Sa mga panahon ng pagod at hirap sa buhay, kapag walang sinuman sa tabi mo, ngayon ay kasama mo na siya. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng candy sa iyong bibig. Ngayon ay mayroon ka ring candy sa iyong bibig. Kaya, kahit na dinala lamang siya ni Suzy Kuan upang kumain ng $13 oras 50 minuto na wonton, maaari pa rin siyang lumipad sa tuwa. Ngunit habang gumaganda ang kanilang mga karera, ang oras na magkasama sila ay unti-unting nababawasan. Kakaunti o marami ang maapektuhan ang damdamin, ngunit sa sandaling ito, ang lumang pag-ibig ni Tanging ay muling lumitaw upang abalahin siya. Ang taong ito ay hindi lamang matanda kundi makapal din ang mukha. Malinaw na alam niyang may nagmamay-ari na kay Tanging, ngunit gusto pa rin niyang manligaw. "Naghihintay ako sa iyo sa ibaba ng gusali. Dati ka ring naghintay sa akin sa ibaba ng ating gusali at hinarang mo ako sa ganoong paraan." Sa harap ng kanyang pang-aabala, naghanda si Tanging na bumaba upang linawin ang mga bagay-bagay. Hindi niya inaasahan na si Suzy Kuan ay umuwi sa sandaling ito. Pagkatapos ng pag-iisip, nagpa siya si Tanging na maging prangka. "Inimbitahan ako ni Chenke para sa hapunan. Sa simula ay ayaw kong pumunta. Sinabi niya na tatanungin kanya ng ilang legal na issue. Nasa ibaba na siya. Nararamdaman kong kung hindi ako pupunta ay medyo bastos." Pumunta si Tanging na nakasuot ng pangtulog upang makipagkita sa kanya. Sa maraming taon bilang gigolo, si Suzy Kuan ay unang beses na nakaramdam ng selos. Nakita niya ang kanyang babae na nakasuot ng pangtulog upang
upang makipagkita sa ibang lalaki at tiyak na hindi siya masaya. Ngunit si Suzy Kwan ay isang bihasang manlalaro. Direktang sinabi niya kay Tanging na anyayahan si Chenke sa bahay upang magkita. Kung ikukumpara kay Suzy Kwan, si Chenke ay parehong timbang. Marahil ay para saktan si Suzy Kwan, nagsimula siyang ipakita ang kanyang kakayahan na nagpapahiwatig na ang isang kabataang lalaki tulad ni Suzy Kwan ay tiyak na umuupa lamang sa magandang bahay na ito. Ngunit sa pagsasabi niyan, dapat ding sabihin na ito ay dahil ang presyo ng bahay sa Beijing ay masyadong mahal at ang espasyo para sa paglago ay hindi kasing ganda ng sa Guangdong. Ilang taon na ang nakalipas, bumili ako ng 2 bahay. Ngayon, alam mo ba kung gaano na tumaas ang presyo? Malapit na itong $100,000 bawat metro kwadrado. Tiningnan ni Suzy Kwan ang seryosong pagmamayabang ng kanyang kalaban. Halos hindi niya mapigilan ang pagtawa. Hindi niya mapigilan, ngunit maaari lamang siyang magyabang ng kaunti. Ngunit noon, mayroon akong isang proyekto na tumaas ng ilang 10 beses ngayong taon. Kung hindi ko binili ang bahay na ito noon at ginamit ang pera para sa proyekto, nakabili na sana ako ng ilang bahay ngayon. Pareho lang tayo, tama? Pagkatapos marinig iyon, si Chenke ay napahiya. Kinamot niya ang kanyang sapatos gamit ang kanyang daliri at nagkaroon ng butas. Matapos masampal sa mukha, malungkot siyang umalis. Bago umalis, patuloy pa rin siyang nanunukso kay Tanging. Una, siniraan niya si Suzy Kwan sa iba't ibang paraan, sinasabing ang isang tao na gwapo at mayaman ay tiyak na babaero. Ang isang ordinaryong babae tulad niya ay umakyat ng mataas at kapag nagsawa na ang lalaki, maaga o huli ay iiwan din siya. Sa daan, patuloy siyang nagdaldal ng walang tigil. Hindi na nakatiis si Tanging kaya nagalit siya. Ang mga lalaki ay hindi makatiis sa tukso at ganoon din ang mga babae. Ngayon, para sa akin, mas kaakit-akit si Suzy Kwan kaysa sa iyo. Masaya na ako sa pag-iisip pa lang sa kanya. Habang naglalakad ako, maaari rin akong tumalon sa gate. Maaari rin akong kumain ng 28 na servings ng kanin. Maaari akong umakyat sa 20 palapag na hagdan ng hindi humihingal. Paano kung isang araw ay mawala ang aking pakiramdam ng pagiging bago at sipa ko siya? Pagkatapos magsalita, tumalikod si Tanging at umalis. Bagaman hindi niya pinansin ang mga sinabi ni Chenke, habang mas matagal silang magkasama ni Suzy Kwan, mas marami siyang natuklasang problema. Sa ilang bagay, lagi siyang pabaya. Araw-araw ay nakakatanggap siya ng maraming tawag. Ang mga pagpupulong sa trabaho ay walang katapusan. Ang pinakamahalaga ay pagkatapos niyang gumamit ng banyo, hindi niya ito nililinis. Sa simula ay gusto nilang mag-camping sa labas upang palakasin ang kanilang relasyon. Kinalabasan, maliban sa pagiging gwapo, walang mapagkakatiwalaan kay Suzy Kwan. Kahit ang pag-ihaw ng barbecue ay wala, ngunit ang bagay na kinagigiliwan ni Suzy Kwan ay ang mga bagay na pinapabayaan ni Tanging. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon sila ng maraming hindi pagkakasundo. Ang pinakamahirap para kay Tanging ay ang mga despair tires ni Suzy Kwan. Ang ganda mong tingnan sa iyong suit. Maaari mo bang isuot iyon para sa akin balang araw? Burahin mo ang lahat ng gabi, ngunit hindi inaasahan na may nakalusot pa rin. Ang voice message na ito ay naging detonator sa pagitan nila na hindi direktang nagpalaki ng mga hindi pagkakasundo at kakulangan sa pagitan ng dalawa. Sinuway ni Tanging si Suzy Kwan dahil sa pagkakaroon ng napakaraming spare tires. Palaging inilalagay siya sa labas. Hindi naiintindihan ni Suzy Kwan ang kanyang ugali at itinuturing niya itong walang dahilan na gulo. Sa simula, mayroon akong magandang intensyon. Lahat ay nagbabakasyon kaya dinala ko siya upang maglibang. Bilang resulta, hindi niya pinansin ang aking kabaitan. Nag-aalala lamang siya sa mga bagay tulad ng pagtatayo ng tolda at pag-ihaw ng karne at sinabi pa niyang clumsy ako. Parehong ipinagtanggol ng dalawa ang kanilang sariling panig at hindi sumasang-ayon ang bawat isa sa pananaw ng isa. Pagkatapos ng araw na iyon, nagsimula silang magkaroon ng silent treatment. Walang argumento ngunit walang pakikipagkasundo. Ang tanging paraan ng komunikasyon ay ang pagdidikit ng sticky notes sa refrigerator. Nag-iiwan sila ng isang note bawat araw. Malapit nang hindi mag-usap ang dalawa sa loob ng kalahating buwan. Ngunit sa silent treatment na ito, maaaring gumamit ang Suzy Kwan ng Tanging ng makyuan ng Linsinzi ng Sujayabo ng Wang Yusu ng Liu Miling ng Dawang ng Setayan ng Licha din ng Sangyiwen ng Chenke ng Yan Luning ng Ada ng Han Han ng Jin Hao ng Jiang Cheng ng Brotherhood ng Yu Chuan Chuan ng Muzuoyon sa kanilang serye. Sa huli, sumuko rin si Suzy Kwan. Ngayong gabi, mag-usap tayo. Umuwi ka ng maaga, pwede ba? Dapat aminin na sa bagay na ito, magkasundo pa rin sila. Pagdating ni Suzy Kwan sa bahay, nakita niya si Tanging na nakahiga sa bato. Ang bagong eksenang ito ay nagparamdam kay Suzy Kwan na hindi niya mapigilan. Inalikan ni Suzy Kwan si Tanging. Ang pagkakaisa ng yin at yang ang pinakamahusay na gamot upang mapalakas ang pagmamahalan ng lalaki at babae. Matapos masira ang pader ng silent treatment, nagsimula rin silang magkwentuhan. Sinabi ni Tanging ang lahat ng kanyang sama ng loob at hinanakit sa kanyang puso. Mahal na mahal kita, pinahahalagahan ko talaga ito. Kaya simula ngayon, ang masasaya at malulungkot na bagay sa aking puso. Maaaring gumamit ang Suzy Kwan ng Tanging ng makyuan ng Linsinzi ng Sujayabo ng Wang Yusu ng Liu Miling ng Dawang ng Setayan ng Licha din ng Sangyiwen ng Chenke ng Yan Luning ng Ada ng Han Han ng Jin Hao ng Jiang Cheng ng Brotherhood ng Yu Chuan Chuan ng Muzuoyon sa kanilang serye. Maaari mo bang ibahagi sa akin? Ang tanong na ito ay hindi na magiging problema kung ito ay linawin. Pagkatapos ng gabing iyon, lalong lumalim ang kanilang pagmamahalan. Kasabay nito, mas naging komportable rin sila sa pagtanggap ng mga kapintasan ng bawat isa. Nagsimula ring maging mas bata si Suzy Kwan. Habang nagiging ganoon siya, mas lalong hindi makatanggisa si Tanging. Kaya, nang harapin niya ang mga manliligaw ni Suzy Kwan muli, hindi na niya pinili ang tumakas, kundi hinarap ito ng direkta. Alam din niya na mas nakakapukaw ng
ng damdamin ang mga bagay na kailangang paglabanan. Ginamit niya ang pangalan ng pag-ibig upang bigyang kasiyahan ang kanyang pagnanais na manalo. Hindi ko talaga alam kung sarili mo ba ang mahal mo o siya. Niresolba ng kanyang lakas ang lahat ng kakaibang babae sa paligid ni Suzy Kuan. Sa paglipas ng panahon, mas lalo silang nagkakasundo. Gaano man kaabala si Suzy Kuan, basta't umuwi siya ng maaga, magluluto siya ng paboritong nuudo ni Tanging. Kung sa tingin mo ay mabuti ang iyong kasintahan, dapat ay maging mabuti ka rin sa kanya. Ang mga ibon sa labas ay nangulila pa rin sa iyo. Dati, natutulog sila agad pag-uwi, ngunit ngayon, kinukwento na nila ang kanilang mga problema at nakakatawang karanasan sa trabaho. Ang buhay ay parang pampalasa, depende kung paano nila pinagsasama ang tamis at alat. Ang pagkakasundo ng pamilya ay nakatulong din kay Tanging at Suzy Kuan sa kanilang trabaho. Sa panahong ito, bagamat hindi nakakuha si Suzy Kuan ng malaking proyekto, natagpuan niya ang tunay niyang minimiti at nagsikap para dito. Samantala, sinalubong din ni Tanging ang una niyang paglilitis sa kanyang buhay. Kung pag-uusapan ang kahulugan, masasabing sa sandaling ito lamang siya maituturing na isang karapat-dapat na abogado. Matagal na siyang nagsumikap, naghihintay lamang sa sandaling ito. Bagamat nagdulot sa kanya ng tagumpay ang matinding trabaho, mayroon din itong kapalit. Naintindihan lamang niya ito nang magkasakit siya. Nang magkasakit siya, binitawan agad ni Suzy Kuan ang lahat ng kanyang trabaho at nagsimulang alagaan siya ng buong puso. Sa ilalim ng kanyang masusing pangangalaga, agad gumaling si Tanging. Matapos gumaling, pinahahalagahan siya ng kanyang amo. Ngunit sa pagkakataong ito, tumanggi siya. Ayoko nang mamuhay ng pinipigan ng trabaho hanggang sa hindi na ako makahinga. Gusto kong mabuhay ng mas mabagal. Sana ay maintindihan mo ako, Attorney Zeng. Matapos mabuhay ng mas mabagal, mas naging masaya at relax siya kaysa dati. Kung mayroong pinakamalaking pagbabago, ito ay si Suzy Kuan. Sa simula, siya ay isang babaero na ayaw magpakasal. Ngunit dahil kay Tanging, unti-unti niyang binago ang kanyang mga gawi at pagkatao. Kung pag-uusapan kung sino ang mas nagbigay sa relasyong ito, tiyak na si Suzy Kuan. Kung sino ang mas nagmamahal, marahil ay pareho lang sila. Pwede mo ba akong pakasalan? Palagi kong iniisip na ayaw mong magpakasal. Bago kita nakilala, ayoko talaga, ngunit pagkatapos kitang makilala, ikaw lang ang gusto ko, Tanging. Gusto mo bang bumuo ng mundo para sa ating dalawa? Dito nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan mo, bigyan kami ng like para makagawa pa kami ng mas magagandang video.